Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. 316. Ngumiti si Harvey York nang hinawakan niya si Wyatt Johnson ang leeg niya, itinaas siya ng isang kamay. Siya ay umungol ng mahina, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Sa palagay mo ba ay maaari itong matandang bitch ay talagang protektahan ka? Halos lumayo siya kay Harvey. Thud! Dalawa sa mga ngipin ni Wyatt ay bumagsak, at siya ay napasigaw tulad ng isang baboy na kinatay. Gayunpaman, ito ay eksklusibong palapag ng CEO. Wala nang ibang tao sa paligid bukod sa kanila. Ang puso ni Thea York ay naikuyom sa paningin, at siya ay mabilis na hinatak sa braso si Harvey. Hayaan mo siya, Harvey. Siya ang aking mahalagang kasintahan. Kung maglakas loob kang saktan mo siya, sisiguraduhin kong hindi ka magtatapos pagkakaroon ng isang katawan upang ilibing. Sinipa siya ni Harvey at si Thea ay ipinadala sa pagbagsak sa lupa. Gayunpaman, tumanggi si Thea na sumuko. Siya niyakap ang mga binti ni Harvey at hinawakan. Hayaan mo siya, pakawalan mo siya, ngumiti si Harvey. Pinakawalan niya ang kaliwang kamay at tinamaan ang tiyan ni Wyatt gamit ang kanyang kamao. Malakas na umiyak si Wyatt, ang buong katawan niya ay nabaluktot na parang isang sanggol. Nasa sobrang sakit siya at pawis na pawis tinakpan ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa sobra sakit na pakiramdam sa kanyang tiyan. Pinakawala ni Thea ang binti ni Harvey at mabilis na nagpasuray-suray patungo sa tabi ni Wyatt. Niyakap niya pagkatapos si Wyatt. Wyatt, okay ka ba? Baby, kailangan mo akong tulungan na patayin siya. Tulungan mo akong patayin siya. Patuloy na umiiyak si Wyatt. Si Thea ay nakita ang isang bagay. Gaano katindi ang pinsala sa kanya ni Harvey sa kanyang baby. Gayunpaman, walang sinuman sa paligid para sa kanya. Paano siya makakaharap sa isang kalaban tulad ni Harvey? Harvey, ako ang iyong tiyahin, para sa kabutihan. Ikaw ay huwag makaramdam ng anumang pagkakasala sa iyong nagawa. Ikaw ang pagiging ganap na hindi makatwiran. Ang tono ni Thea ay nagagalit sa puot. Thea, hindi makatwiran. Nakipag-usap si Harvey. Ano mahusay na kamag-anak na mayroon ako? Dati mong kinakain ang aking pagkain, uminom ng aking alak, at saksakin sa likuran ko upang magpakasawa sa buhay ang pinakadakilang kasiyahan. Ano ang nangyari pagkatapos nito? 3 taon na ang nakalilipas, ang aking tinatawag na kamag-anak walang pakialam na nagpasya na sipin ako sa labas ng pamilyang York. Ang aking sariling mga magulang ay ipinadala sa Afrika at hindi na makakabalik sa bansang ito para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. 3 taon na ang nakalilipas, bakit hindi mo ginawa isipin mo na ikaw ang aking tiyahin? Tanong ni Harvey na walang emosyon. Hinawakan ni Thea ang kanyang mga ngipin at sinabi, Harvey, hindi ako ang kalaban mo 3 taon na ang nakalilipas. Para akong walang magawa bilang ikaw. Kung hindi ako sisang-ayon sa kanilang desisyon, gagawin ko magkaroon ng mas masamang pagtatapos kaysa sa iyo. Naiintindihan ko. Mabagal na tumanggo si Harvey. Ikaw ay walang magawa din. Isa sa alang-alang ko iyon at bibigyan ka ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo sa Neomhi at hahayaan ko kayo umalis ng baby mo. Paano naman? Hindi mapigilan ni Thea ngunit nanginginig sa mga sinabi ni Harvey. Ang kanyang mukha ay nagkakontra sa takot. Halata iyon ang tao ay mas nakakatakot kaysa kay Harvey. Huminahon si Thea at humila ng malalim na paghinga. Hindi ako inutusan ng kung sino. Dumating lang ako sa Neomhi upang suportahan ang aking baby. Harvey, huwag magpatuloy ng walang kabuluhan na usapan na ito. Patayin mo ako kung manggahas ka. Malinaw na may tiwala pa rin si Thea sa kanya. Naisip niya na hindi maglakas loob si Harvey na patayin siya. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng pamilya York. Maaari siyang mabugbog at manginsulto sa kanya, ngunit kung pinatay niya ito, ang pamilyang York ay hindi mauupo at huwag pansinin ang kanyang kamatayan. Hindi mahalaga kung ano ang trump card na mayroon si Harvey sa puntong iyon.
siya ay mapapahamak ng sigurado. Ano sa palagay mo na karapat-dapat kang marumihan ng aking mga kamay? Kwalipikado ka ba? Pinaglaruan siya ni Harvey. Napangiwi si Thea sa ekspresyon ni Harvey. Siya ay hindi takot na papatayin siya, ngunit ang kanyang baliw na mukha ay talagang nakakatakot. Nakita ni Thea ang maraming tao mula sa lahat ng mga kalagayan, ngunit siya ay nalubog sa malamig na pawis. Sa wakas, siya ay hindi na makapag-intay at tinanong, ano ang pinaplano mong gawin? Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyong walang halaga na buhay. Gayunpaman, kailangan mong mag-alok ng paliwanag para sa nangyari kahapon at ngayon. Sabi ni Harvey sa malamig na ekspresyon. Paliwanag. Ang ginawa ko lang ay binigyan siya ng ilang mga sampal. Kung sobrang naawa ka tungkol dito, maibibigay ko sa inyong 2 sampal din. Pinaliit ni Thea ang kanyang mga mata, para siyang naramdaman na kailangang sumuko. Sinabi ko sa iyo hindi ka karapat-dapat, sabi ni Harvey na may paghamak, pagkatapos ay tumingin kay Wyatt na katulad ng isang patay na aso. Halika maglaro tayo dito, dahil ito ang iyong pinakamamahal na babae, bakit hindi mo siya sampalin rin? Ilang beses na niyang sinampal si Yvonne, kaya ako nais mong ibalik ang pabor ng 10 beses sa kanya. Kung ikaw ay titigil sa pagsampal ng mas mababa kaysa sa inaasahan, kukunin ko hilingin kay Tyson Woods na gawin ang pagbugbog sa iyo sa halip. Ang pagpipilian na inaalok ay sampalin siya ni Wyatt o bugbugin siya ng lalaki tulad ni Tyson. Alam ni Thea kung aling pagpipilian ang mas mahusay. Siya ay higit pa sa nais magtiis ng ilang mga sampal kung malulutas nito ang salungatan sa araw na iyon. Sige, sampalin mo ako. Sampalin mo ako ng malakas. Pinangisi ni Thea ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Wyatt. Kabanata 317. Si Wyatt Johnson ay kanyang pinananatiling lalaki. Siya ay naging walang awa na pinahirapan ni Thea sa mga nakaraang araw hanggang sa siya ay naging haggard. Hindi man lang siya naglakas loob upang itaas ang kanyang tinig sa harap niya, paano siya maglatag ng isang daliri sa kanya ngayon? Gayunpaman, kung hindi niya siya sasampalin, ay gagawin ni Tyson Woods na bugbugin siya ng masama. Ang iyong lakas ay dapat na masisiyahan si Yvonne Xavier. Kung hindi siya masisiyahan dito, gawin natin na hindi mabibilang ang sampal na iyon. Kailangan mong tandaan iyon kapag binugbog mo siya, paalala ni Harvey York kay Wyatt. Nang inig si Wyatt habang tumayo siya. Tumingin siya kay Harvey, pagkatapos ay lumingon kay Thea. Hindi niya matiis na sampilan siya matapos niyang itaas ang kanyang kamay. Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata at sumigaw, Wyatt, kung maglakas. Loob kang gagawin na sampilan ako ng 2 beses, iiwan kita. Hinawakan ni Wyatt ang kanyang mga ngipin. Siya ay naging kanyang pinananatiling lalaki sa mahabang panahon. Sinipsip niya ang matandang babaeng ito at pinayagan siyang mapahiya siya. Nawalan siya ng dangal matagal na ang nakalipas, ngunit isang apoy ang naiilawan sa kanyang puso para sa nakaraang 2 araw. Hinawakan niya ang kanyang mga ngipin at sinampal siya. Sampal. Sinampal ni Wyatt si Thea ng malakas kaya siya bumagsak sa lupa. Medyo nasiyahan siya sa sampal na iyon. Ito ay isang hindi mailalarawan na kasiyahan. Nang makita ni Wyatt si Thea na bumangon, ibinigay niya sa kanya ang isa pang sampal. Ang isang ito ay gumawa na si Thea ay medyo lumabo ang paningin. Ang pisngi niya tumindi sa sakit at namamaga ang mukha niya. Hindi masama. Patuloy na paghagupit sa kanya. Huwag tumigil hanggang sasabihin ko gawin mo ito, gaanong pinuri ni Harvey. Walang sinabi si Wyatt. Maaari lang siyang labanan ang kanyang takot at patuloy na sampilan si Thea. Sampal, sampal, sampal. Ang 12 ng mga sampal na natanggap ni Thea ay matagal nang sinira ang make-up niya. Namamaga ang mukha niya, hindi na siya mukhang tao. Si Yvonne na nanunood mula sa likuran, ay hindi kinaya ang nakikita. Tumayo siya. Natatakot siya na siya ay mabugbog hanggang kamatayan. Nagtaas siya ng kilay at sinabi ng cool, CEO, sapat na iyon. Tumango si Harvey at tumingin kay Tyson. Narinig mo ba iyon? Sapat na iyon. Sinipa ni Tyson si Wyatt mula sa likuran,
na naging dahilan upang siya ay mahulog sa lupa sa sakit. Nanatili si Mama ngunit ngumiti sa ginhawa. Nang makita iyon ni Harvey, nagbulong siya, "Hindi masama, ako ay lubos na nasisiyahan. Ngayon, pareho kayong kailangang gumapang palabas ng tanggapan na ito, pagkatapos ay papayagan ko ang bagay na ito." Hinawakan ni Thea ang namamaganyang mukha na parang luya. Siya ba gusto niya na gumapang palabas? Paano niya magagawa ang ganyang bagay sa kanyang katayuan? Bago niya masabi ang anumang bagay, gumapang si Wyatt pasulong at sinabi ng mabilis, "Baby, sinabi ng CEO na tayo ay umalis kaya, dapat lang tayong gumapang palabas." Si Wyatt ay masyadong natakot na baka mabugbog ni Tyson muli, kaya gagamitin niya ang anumang pamamaraan na magagawa niya umalis sa lugar na ito. Nag-init ang puso ni Thea, ngunit siya ay sumunod nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Harvey. Nagkaroon pa rin ng likas na talino si Harvey ng tagapagmana ng York Enterprise. Ang kanyang imahe mula sa 3 taon na ang nakalilipas ay napalitan sa pamamagitan ng nakakatakot na bagong imahe na ito. Dahan-daang lumuhad si Thea, malabo ang kanyang paningin. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan habang siya ay unti-unting gumapang papunta sa pintuan. Sinundan siya ni Wyatt sa likod ng isang nabugbog na mukha. Pareho silang gumapang sa pintuan. Si Harvey tinawag niya pagkatapos, "Tulungan mo akong ipasa ang isang mensahe, ikaw matandang babae. Sabihin sa taong nasa likod nito na kung mayroon man mula sa pamilyang York ay nang ahas na gumawa ng kahit kalahating hakbang sa Nianghi, masisira ko ang kanilang mga binti. Gayun din, kung may maririnig ako ng anumang chismis tungkol sa akin, kukuha ako ng higit pang mga suntok tungkol dito sa iyong lalaki." Ang pintuan ng tanggapan ng CEO ay hinampas ng isang putok. Nanginig si Thea habang sinubukan niyang tumayo. Ang mukha niya na puno ng takot nang umalis siya sa gusali, nagmamadali sa kanyang Bentley tulad ng isang kuneho. Napabuntong hininga siya nang umupo siya sa kotse, noon lumingon siya at sinipa si Wyatt. "Basura ka, bakit ko panatilihin ang mga basurang tulad mo? Gumapang ka lang dahil sa bastard na iyon. Thea, kung hindi tayo gumapang, hindi niya tayo papayagang umalis." Malapit nang tumulo ang luha ni Wyatt. Naramdaman niyang nagkamali nang makita niya ang kumukulong galit ni Thea. Naintindihan niya iyon ng mabuti, ngunit hindi niya matanggap na kailangan niyang gumapang sa lugar ni Harvey dahil sa kanyang pagmamataas. Nasira ang kanyang iniingatang mukha, baldado ang mukha niya mula sa pagkasample. Sinipa niya si Wyatt ng ilang beses at galit na galit, "Walang silbi mong basura. Mula ngayon, uupo kang masunurin sa bahay. Kung manggahas ka ulit akong ipahiya, kukunin kong basagin ang parehong mga binti mo." Samantala, personal na ipinadala ni Harvey si Yvonne at Wendy sa Nianghi Hospital. Nakaramdam ng kakaiba si Ella Graves nang makita niya ang dalawang mga kababaihan sa tabi niya. Ano ang nangyari kay Harvey? Marami siyang magagandang babae sa tabi niya at bawat isa sa kanila ay binugbog. Ano ang nangyayari? Banata 318. Matapos ang masusing pag-check-up ni Ella Graves, si Yvonne Xavier ang pinsala ay tinukoy na hindi seryoso iyon. Kailangan lang niyang magpahinga ng 10 hanggang 15 araw at siya ay ganap na makabawi. Hindi rin seryoso ang mga sugat ni Wendy Sorrell. Tinansya ni Ella na kakailanganin lamang niya ng 3 araw ng pahinga. Gayunpaman, pareho silang hindi makakapunta sa trabaho sigurado. Kailangan nilang mag-recuperate sa bahay. Pumayag si Yvonne na siya at si Wendy ay dapat magpahinga at payagan ang kanilang mga sugat na pagalingin. Kailangan ni Harvey personal na mag-ingat sa mga bagay ng York Enterprise sa lahat ng oras. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Wendy sa trabaho. Si Yvonne ay kailangan pa ng ilang higit pang mga araw ng pahinga. Medyo naintindihan ni Wendy ang mga gawain ni Yvonne. Sa ganoong bagay sa ilalim ng mga tagubili ni Yvonne, pansamantalang kinuha niya ang kanyang trabaho. Sa tanggapan ng CEO, si Harvey ay nakatingin sa ilang mga dokumento, nang maingat na kumatok si Wendy sa pinto at pumasok. Inimbitahan siya at meron card at sinabi, "CEO,
ang pamilyang Naiswell mula sa kapital ay mag-oorganisa ng isang anti-gang patas dito sa Niamey. Nabalitaan ng chismis na ito ay si Master Naiswell siya mismo ang mag-host nito. Ito ang paanyaya na ipinadala nila. Gusto mo bang kunin ang bahagi nito? Natigilan si Harvey. Hindi ba sinabi ni Rosalie Naiswell na bumalik sila sa kapital sa iilang araw? Bakit bigla silang mag-ayos ng isang bagay tulad ng isang anti-gang patas? Matapos umalis si Wendy sa opisina, binigyan ni Harvey si Rosalie ng tawag. Miss Naiswell, bakit biglang mag-host ang iyong pamilya Naiswell na ayusin ang isang anti-gang patas dito sa Niamey? Nagtataka si Harvey. Sa kabilang dulo ng linya, kinakabahan si Rosalie sa wakas ay natanggap ang tawag sa telepono ni Harvey. Ang puso niya tumibok ng mabilis. Hindi man lang niya ako pinansin dahil hindi ko kinuha ang inisyatibo upang makipag-ugnay sa kanya. Kung hindi ako pinilit ng aking lolo sa pag-aayos ng anti-gang patas na ito, gagawin niya hindi pa ako tatawagan sa oras na ito. Sa katotohanan, naging abala si Harvey sa kanyang mga gawain sa kumpanya na nakalimutan niya na si Rosalie malapit nang umalis sa lungsod. Matapos mapakalma ang kanyang sarili, malamig na sumagot si Rosalie, nangyari si Lolo upang makahanap ng isang mahalagang antigo dito sa Niamey, at nakilala din ang isang matandang kakilala dito. Sa makatuwid, nagpasya siyang ayusin ang patas. Hindi ka ba interesado sa mga anti-gang patas na tulad nito? Kung gusto mo, maaari kong hilingin sa aking lolo na magpadala sa iyo ng isang paanyaya, patuloy ni Rosalie. Naglaro si Harvey gamit ang imbitasyon card sa kanyang mga kamay. Parang hindi natagpuan ng pamilyang Naiswell sa labas na siya ay ang CEO ng York Enterprise. Matapos mapang-akit ang sitwasyon, ngumiti si Harvey. Maaari mo lang akong tulungan na ipaalam kay Master Naiswell. Hindi ko kailangan ng isang imbitasyon card, hahanapin ko lang kayo kung kailan darating ang oras. Okay, pagkatapos ay dapat mong tandaan na darating ka, at ipangako sa akin ngayon. Ipinahayag ni Rosalie at agad na natapos ang tawag. Natatakot siya na si Harvey ay utol sa kanyang mga salita. Si Harvey ay natulala. Ano ang nangyayari? Nirerespeto niya si Shane Naiswell, ngunit hindi siya nangangako sa anumang pagbisita sa mga araw na ito dahil siya ay abala. Ito ay magandang tiyempo para sa kanya na dumalo sa anti-gang patas na ito. Tinawagan niya si Wendy sa telepono at ipinaalam sa kanya na dadalo siya sa anti-gang patas. Ginawa niyang huwag mag-isip ng labis tungkol dito. Pagkatapos bumalik siya ng bahay, ito ay isang bihirang pangyayari na tingnan si Mandy Zimmer na nakaupo sa sofa. Kamakailan lamang, ang relasyon ni Harvey at Mandy ay tulad ng malamig na bilang isang blok ng yelo. Nakatayo sila at ito ay hindi mukhang may anumang mga pagkakataon sa kanilang pag-ugnay sa mga bagay sa bawat isa. Sa katunayan, bihira silang makita ang bawat isa. May sasabihin si Harvey, ngunit si Mandy ay biglang tumayo at sinabi ng walang tigil, kailangan nating pumunta sa lugar ni Lolo bukas. May pagpupulong ang pamilya. Matapos sabihin iyon, hindi binigyan ni Mandy si Harvey ng isang sulyap at lumingon pagkatapos umalis. Malinaw na naghintay lang siya kay Harvey para ipasa ang mensahe na ito. Walang mga espesyal na aktibidad na nangyayari sa pamilya Zimmer. Ang proyekto sa shopping center ay tumatakbo din ng maayos. Si Senior Zimmer marahil ay nais na dumalo sa anti-gang patas na inayos ni Shane. Ang pamilyang Naiswell ay isang pamilyang first class sa kabisera at medyo sikat sa buong Southlight. Hindi lamang ang sinumang tao ay maaaring dumalo sa isang anti-gang patas na inayos ng isang pamilya na may mataas na ranggo. Ang tanging mga tao sa Niamey na kwalipikado na dumalo ang mga pamilyang first class at sa mga iyon ay matagumpay sa kanilang mga negosyo. Ang pangalawa, ng pamilya at pangatlong klase ay walang pagkakataong pagtanggap ng isang paanyaya. Ang pamilyang Zimmer ay mayroon ng shopping center na proyekto, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na tumaas bilang first-class pamilya sa Niamey. Ito ay isang gintong pagkakataon para sa Zimmer's family na dumalo sa anti-gang patas na ito at makilala ang lipunan sa itaas na klase at ang mga taong darating mula sa kabisera.
Inanyayahan si Harvey sa anti-gang patas. Para sa Zimmer family, ito ay isang bihirang pagkakataon. Kinabukasan, pagdating niya sa Zimmer family villa, si Senior Zimmer talaga ang napag-usapan ito. Ang pamilyang Naiswell ay isang sikat na pamilya na first class ng Southlight. Ang mataas na ranggo ng pamilya na ito ay mag-aayos ng isang beses sa isang buhay na anti-gang patas sa Niamey. Ito ay magiging isang malaking sukat na aktibidad para sa lipunan. Tanging ang nangungunang mga tao ng Niamey ang maaaring dumalo sa patas na ito. Tumingin si Senior Zimmer. Ano ang dahilan kung bakit kailangang malaman ng pamilya Zimmer ang isang paraan upang dumalo sa anti-gang patas na ito? Kabanata 319. Ang mga miyembro ng pamilyang Zimmer ay tumingin sa bawat isa. Narinig nila ang tungkol dito at narinig pa na opisyal na inanyayahan ng mga Naiswells ang bagong CEO ng York Enterprise upang lumahok sa anti-gang perya. Ang mga pamilyang first class sa Niamey ay nakatanggap lahat ng mga paanyaya sa kaganapan, ngunit ang pamilya Zimmer ay hindi pa rin nakatanggap ng isa. Dapat makatanggap sila dahil mayroon sila bago proyekto na ituring na tumaas sila sa lipunan ngunit hindi napansin ng mga Naiswells. Ang Naiswells ang unang klase na pamilya sa bayan ng lalawigan. Sila ay isang kataas-taasang pag-iral at lahat ng pamilya ay kailangang tumingin sa kanila kung sila nanatili sa Niamey. Ito ay isang malaking karangalan na makatanggap ng isang paanyaya sa Antique Fair. Bagaman nakamit ng pamilyang Zimmer ang isang bagay ngayong taon, kailangan pa nilang magtrabaho ng mas mahirap kung nais nila na seryosohin sila ng mga Naiswells. Kahit na naisip ito ng pamilyang Zimmer, si Senior Zimmer. Pinukpok niya ang kanyang mga daliri sa maliit na lamesa at sinabi, "Lahat, sa wakas mayroon kaming ilang mga nagawa ngayong taon." Ang proyekto ng sentro ng komersyal pati na rin ang pakikipagtulungan sa York Enterprise, ipinahiwatig ang pagtaas ng katayuan ng pamilya Zimmer. Bagaman ang mga Naiswells ay mataas sa ranggo, sila ay hindi man lang tiningnan kami. Gayunpaman, hindi tayo maaaring mapangahas. Zack, Mandy, pumunta at magbisita kay Master Naiswell sa ngalan ng pamilyang Zimmer. Narinig ko na nakatira siya sa isang villa sa isang nakamamanghang lugar. Kahit na interesado si Senior Zimmer sa Antique Fair, hindi niya kailanman bibisitahin si Master Naiswell sa kanyang sarili, dahil alam niya na ang posibilidad ng masyadong mababa ang pagtingin ni Master Naiswell. Siya ang imahe ng pamilyang Zimmer. Kung ang isang junior ay nagpunta upang salubungin siya at tinanggihan, hindi masyadong makakaapekto sa pamilya Zimmer. Gayunpaman, kung siya itong tinanggihan, maaaring masira ang kanyang reputasyon. Malungkot si Zack nang marinig niya ito. Si Senior Zimmer ay hindi sumang-ayon sa kanya dati nang siya ay hiniling na maging CEO, at ngayon gusto niya siyang makitungo sa tulad ng isang nakakahiyang bagay. Siya ang vice-CEO ng pamilyang Zimmer, paano mapahiya niya ang kanyang sarili na ganyan? Gayunpaman, dahil ito ay utos ni Senior Zimmer, hindi siya nang ahas na tumanggi sa kanya. "Lolo, ginagawa ko ang sinabi mo. Ako ay nag-aaral ng mabuti at pamilyar sa negosyo ng kumpanya kamakailan. Natatakot ako na hindi ako makaaalis pansamantala." "Lolo, si Mandy ang social butterfly ng pamilya Zimmer. Bakit hindi mo siya paalisin? Gayun din, mas mabuti ito upang sumama si Harvey sa kanya. Siya lang walang silbi na tao, at ginagamit sa tulad ng nakakahiyang mga bagay. Hayaan silang dalawa. Kahit na sila ay tinanggihan, ang pamilya Zimmer ay walang kinalaman at hindi mapahiya." Madaling sinabi ni Queen na iwasan ang responsibilidad na mahuhulog sa kanya. Kailangang sumama lamang sila sa mga pinakamahusay na hangarin kung kailan sasalubungin nila si Master Naiswell. Pinili ni Senior Zimmer sina Zack at Mandy dahil ang dalawa maaari silang kumatawan sa kalooban ng pamilyang Zimmer at ipinakita din ang kanilang katapatan. Gayunpaman, hindi kwalipikado si Harvey sa pananaw ni Senior Zimmer. Isa lang siyang live-in son-in-law, at lahat kilalang basura sa Niamey. Kung ang Naiswells alam na ang pamilyang Zimmer ay nagpadala ng ganyang walang silbi na tao, maaaring masaktan natin sila.
Queen, sinasadya mong ba subukang matiyak iyon na ang pamilyang Zimmer ay hindi maanyayahan sa Antique Fair? Malamig na nagtanong si Senior Zimmer. Biglang nakaramdam na panghinaan ng loob si Queen, at mabilis bumulong, "Lolo, pasensya na. Tiyak na ako ay hindi ibig sabihin iyon. Mandy, sa palagay ko dapat kang pumunta. Pinamamahalaan mo upang makuha ang pamumuhunan mula sa York Enterprise. Dahil doon hindi dapat maging problema kung pupunta ka, tama?" Si Zack tinanong na nakangiti. Alam niya ng mabuti na wala sa pangalawang klase ang mga pamilya ay nakatanggap ng isang paanyaya. Kung iyon ang kaso, kahit na binisita nila ang mga naiswells ng personal, marahil ay down lang sila. Dahil nakakahiya iyon, bakit siya dapat ipahiya ang kanyang sarili? Hahayaan niya lang na umalis si Mandy at hayaan mo siyang kumain ng kanyang mga salita. Tatanggapin ni Mandy ang lahat ng responsibilidad kung nabigo sila. Nag-aalala pa rin si Zack na wala siyang excuse na salakayin si Mandy. Tumanggo ng bahagya si Senior Zimmer habang nakatingin siya kay Mandy, pagkatapos ay sinabi ng may ngiti, "Mandy, ano ang gagawin sa tingin mo?" Bagaman hinihiling niya ang opinyon ni Mandy, sa kanya hindi may kakaila ang implikasyon. Bumantong hininga si Mandy, alam na hindi niya maaaring tumanggi. Inisip niya ito sandali, pagkatapos ay sinabi, "Lolo, bibisitahin ko ang mga naiswell sa ngalan ng pamilyang Zimmer. Gagawin ko ang aking makakaya, ngunit hindi ko magawang garantiya na ang gawain ay magiging matagumpay." Hindi, Mandy. Ikaw na ngayon ang project manager ng sentro ng komersyal ng pamilya Zimmer, at manager ng pananalapi. Kasama ka sa mga nakatatanda sa pamamahala, maaari kang makatulong sa pamilya Zimmer na kunin itong pagkakataon, tama? Alam ni Zack kung gaano kahirap ang mga bagay sa oras na ito. Gayunpaman, nang pumayag si Mandy na pumunta, siya agad itong sinamantala, na nagpapahiwatig na kailangang mangako si Mandy. "Zack, ano ang ibig mong sabihin?" Nakilig si Mandy. Kabanata 320, "Wala akong ibig sabihin. Ito lang ang ginagawa mo maayos ngayon. Maaari mong malutas ang napakaraming mga problema. Ito ang bagay na walang kabuluhan ay hindi dapat maging mahirap para sa iyo, tama?" Ngumiti si Zack at nagtanong. "Oo, tama si Zack. Ngayon sinasabi ng lahat iyon ikaw ang pinakamalakas na tao sa Zimmer family. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nakakuha ng pamumuhunan ng York Enterprise sa Niamey. Kung ito si Mandy, tiyak na magtatagumpay siya. Mandy, hindi namin sinusubukan na ma-stress ka. Minsan, hindi talaga mawawala mga ganitong uri ng presyon." Walang pagsasalita si Mandy. Sinadya ni Zack na mahirap gawin ang mga bagay para kay Mandy. Maraming mga miyembro ng pamilya Zimmer din ang sumang-ayon sa kanya matapos marinig iyon. Sa madaling salita, hindi niya nais na makitungo sa ganyang nakakahiyang mga bagay. Bukod dito, si Mandy ay naging napakamahigpit sa pamamahala ng pananalapi ng kumpanya kamakailan. Maraming mga miyembro ng pamilya Zimmer hindi sila makapaghukay ng kita ng kumpanya. Sa makatuwid, hindi nila nais mapalagpas ang pagkakataon na matarget si Mandy. Sige, lahat, manahimik. Sa lahat ng mga tao sa kasalukuyan, tanging si Senior Zimmer ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang bagay na ito ay sa pamilyang Zimmer. Karaniwang makakatulong ang Senior Zimmer sa pagsugpo ni Zack kay Mandy, ngunit binago niya ang kanyang saloobin ngayon. Siya tumingin kay Mandy at sinabi, "Mandy, pumunta ka at gawin mo ang pinakamahusay. Kahit na nabigo ka, hindi kita masisisi." Ito ay dahil alam ni Senior Zimmer na kung handa nang umalis si Mandy, baka mayroon pa silang pagkakataon. Gayunpaman, kung pinilit niya si Mandy at siya ay tumanggi na pumunta, pagkatapos ang pamilya Zimmer ay wala na pagkakataon sa lahat. Kahit na hindi siya nasisiyahan kay Mandy, kailangan niyang pahintulutan siya. Si Mandy ay inilagay sa isang mahirap na sitwasyon. At higit pa ang Senior Zimmer ay kumilos tulad nito, mas stress out siya. Alam niya na kung nabigo siya, si Zack at ang iba pa gagamitin ito bilang isang dahilan upang sugpuin siya. Kahit na si Senior Zimmer na gumagamot sa kanya ng mabuti ngayon ay magbabago ulit ang kanyang saloobin.
Pagkatapos ng lahat, itong uri ng bagay na nangyayari sa lahat. Hindi hinabol ni Lillian ang kanyang mga labi. Ito ay isang bitag, at lahat sila ay nagtulak kay Mandy dito. Walang handa silang tulungan siya. Lolo, ako, nang malapit na si Mandy magsalita ulit, biglang nagbuntong hininga si Harvey at tumayo. Senior Zimmer, hayaan mo akong umalis. Tumahimik si Harvey. Kahit na wala siyang kaunting interes sa pagtulong sa pamilyang Zimmer, ayaw niyang si Mandy upang magkaroon ng isang mahirap na gawain. Tumawa agad ang lahat nang sabihin niya ito. Alam ba niya kung saan siya nakatayo? Nagpapaalam siya sa kanila, siya ang pupunta kay Master na Iswell sa ngalan ng pamilyang Zimmer. Isang bagay na hindi ka panipaniwala ang dapat mangyari kung hindi siya sinipa. Harvey, parang nakalimutan mong dalhin ang iyong utak kapag lumabas ka ngayon. Hayaan mo na, hindi ba nakakahiya para sa pamilyang Zimmer? Sa oras na iyon, hindi lamang ang pamilya Zimmer ang mapahiya, maaari mo ring masaktan ang mga na-Iswells mula sa bayan ng lalawigan. Sino ang maaaring magdala nitong responsibilidad? Ikaw ay walang alam at bobo. Sa tingin mo ba maaaring kang kumatawan sa pamilyang Zimmer? Oo, ikaw lang ang live-in son-in-law ng pamilya Zimmer. Kung iniisip ng mga na-Iswells na tayo ang pagiging walang katiyakan, ang mga kahihinatnan ay magiging hindi maiisip. Tumayo si Zack at ngumiti ng malamig. Harvey, ikaw ay pagiging mapagmataas kamakailan. Dahil ba kay Mandy na nakakuha ng kapangyarihan kamakailan? Akala mo naging ikaw ay isang mahalagang tao sa pamilyang Zimmer. Ikaw isang live-in na manugang. Bakit ka nakakasagabal sa lahat ng aming mga gawain? Dapat ba nating hayaan kang maging CEO ng pamilya Zimmer? Ang ekspresyon ni Senior Zimmer ay nagdilim nang siya ay marinig ang mga salitang iyon. Ipinapahiwatig ni Zack na kung hindi niya siya hayaang maging CEO, kung gayon ang live-in son-in-law na ito ay maaaring magtapos sa pagiging CEO at pagkuha ng lahat mula sa pamilya Zimmer. Medyo matapang si Zack, nang ahas pa siyang sabihin ang isang bagay na ganyan. Hindi nagsalita si Senior Zimmer. Sa halip, gusto niya tingnan kung paano haharapin ni Zack ang bagay na ito. Tulad ng sinabi mo, hindi ako miyembro ng Zimmer family. Inanyayahan ako ng mga na-Iswells na lumahok sa Antique Fair, ngunit hindi yun ang ibig sabihin nito ay inanyayahan din ang pamilya Zimmer. Gayunpaman, ako ay handang subukan para sa pamilyang Zimmer, alang-alang kay Mandy, sinabi ni Harvey nang walang pakialam. Puff, tinakpan ni Queen ang kanyang bibig habang pinipigilan niya ang tumawa. Harvey, ikaw ay isang kamanghamanghang kapwa. Ikaw nagsasalita na parang inanyayahan ka sa kaganapan, sa palagay mo ay labis kang naming ipinagmamalaki. Inimbitahan talaga ako, at ito ang binibini mula sa mga na-Iswells na nag-imbita sa akin, sabi ni Harvey na mahinahon.